Hi Earth Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Welcome po sa ating channel. At ito ang inyong daily gabay tarot reading for November 22, 2023. Please be reminded that this is general reading po, sa maaari kayo makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating daily gabay tarot reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para po updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gusto magpa-reading, maaari niyo pong makuha ang link na sa description box po ito. Message nyo lang po ako sa messenger. Maraming salamat po. Spirits guides, ano po ang ganap sa araw na ito ngayong November 22, 2023 para po kay Gemini, Libra, and Aquarius. Parang the other day or yung weekly gabay nyo, lumabas din ito. Maaring some of you nagpakasal ngayon or magpakasal ngayong week, nagkaroon ng engagement, nagkaroon ng proposal, or nagkaroon ng concern about marriage, about couple ito sa mag-asawa, at sa mga live-in partner also. Common law partnership. Spirits guys, ano pa yung ganap sa araw na ito? Ngayong November 22, para po kay Gemini, Libra, and Aquarius. Isa sa inyo hindi totoo. Or maaring may makilala kayo na manlolokong tao. Baka, ano ito? May nagloko sa couple natin. So, tingnan pa natin. Spirits guys, ano po yung ganap para po kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 22, 2023? Maaring itong taong ito, wealthy man, ay tutulong sa inyo or maaring siya ang magbibigay ng sakit ng ulo sa inyo. Or maaring siya yung manloloko na tao na nagpakilala siyang mayaman na tao na may gustong kunin sa inyo. So, ingatan. Spirits guys, ano po ang mensahe niyo po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 22, 2023? Originality. Blaze your own trail. Maaring tungkol to sa inyong proyekto or sa inyong career. Or be true to yourself. Spirits guys, para po kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 22, 2023. Listen to your intuition kasi nagbibigay ito ng mensahe para sa inyo. Maaari siya yung magturo kung sino yung manloloko sa inyong buhay. Or may ganap sa mag-couple natin. So, trust your intuition. Listen to your intuition. Connect to your intuition. Spirits guys, ano po ang energy ngayong araw na ito para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 22, 2023? Clarification of discord po. Clarification of discord.
Career and money ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 22, 2023. Clarification of this card para po kay Gemini, Libra, and Aquarius sa career and money po nila. Love and romance, self-love, partnership, and romance ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong araw na ito, November 22, 2023, Spirits Guides. Clarification of this card po, clarification of this card. By the way, air signs, Gemini, Libra, and Aquarius, naka-upload na po yung December 2023 natin, monthly Gabay Tarot reading. For Gemini, Libra, and Aquarius, maaari nyong i-visit ang ating channel. Scroll down nyo lang po. Andun po yung separated posted video for Gemini, Libra, and Aquarius for our monthly Gabay Tarot reading for December 2023. Maraming salamat po. Sa araw na ito, ngayong November 22, 2023, you are happy. You are happy sa marriage nyo, happily marriage. May happiness dito, may fulfillment sa inyong marriage or may fulfillment sa inyong buhay. Granted ang inyong manifestation, may fulfillment sa pangarap nyo, may kasiyahan at kagalakan sa mga bagay ukol sa pamilya at kaibigan. So this card focuses on achievement of a level of love and success na nagbibigay sa iyo ng serenity o katahimikan, satisfaction at pasasalamat. And the clarification is, this is a reverse card. Your energy is nagkaroon ng confusion. Some of you nagkaroon ng confusion. Nagkaroon ng happiness dito, but some of you nagkaroon ng confusion, medyo hindi happy. Happy kayo sa fulfillment sa inyong buhay kasi granted yung manifestation nyo. At nagkaroon ng fulfillment, maaaring nakareceive kayo ng malaking pera, tapos na yung proyekto nyo, nagkaroon ng masaganang buhay, but may concern po dito na some of you hindi po happy, naging negative-minded, nagkaroon ng failure relationship. Ayun. Medyo lonely kayo. Nakikita ko dito pag mag-isa na lang kayo, medyo naka-feel kayo ng loneliness. Siguro may na-realize kayo dito. About sa marriage, about sa taong manloloko. May na-realize kayo dito, kaya hindi kayo happy, na-realize nyo na hindi pala tama yung ginawa nyo or decision, or may sisi. May nakita akong sisi dito eh. Ayun, so take care of yourself kasi may nakita ko ditong hindi magandang health mo ngayon. O relasyon sa pamilya. Maaring itong marriage na ito na concern or itong taong manloloko sa buhay mo. Or may nagkaroon ng disbalance or disharmony sa inyong family. But nakikita ko naman dito na masaya kayo eh. Nagkaroon ng harmony. Maaring ito sa na-realize mo na noon naging happy kayo. Ngayon, hindi kayo happy kasi hindi kayo buo. And may nagsabi din dito na happy kayo ngayon pero kung kayo po nag-iisa na lang sa gabi na nag-iisa, nag-iisip, nagkaroon ng anxiety, sobrang pag-alala dahil may concern kayo sa inyong partner or maaring itong maluloko ang inyong partner or iba itong taong ito. Ayun. May nakita ko dito. Happy kayo kasi may fulfillment, diba? So, happy kayo, may fulfillment, granted yung manifestation, but naging disappointed kayo
Kasi nagkaroon ng delay sa travel plans. Nagkaroon ng delay sa travel plans, maaring masama ang panahon kaya hindi natuloy. Ayun, maaring busy yung partner, no? Busy po kayo, ayun. Pero makakahanap ka pa rin ng paraan na to get back on your track, na maging happy. Kasi sobrang blessing to itong fulfillment na ito. Nakikita ko dito masaya ka. Pero may disappointment dahil may delay, naganap. Inaantay mong tao, inaantay mong bagay, delay sa travel. Nakahanap ka dito ng paraan na ma-enjoy mo yung moment mo ngayon habang inaantay yung delay. As sa buhay, kaperahan at sa karera, ingatan ng inyong kaperahan kasi nakikita ko dito malaking pera tong natanggap mo Malaking achievement to, malaking blessing sa buhay mo. Pero may nakikita ko ditong addiction and sabotage. Ingatan sa sarili sa isang tao na nagsabotahe sa inyo, na hindi totoo sa inyo, or ingatan ng inyong sarili kasi control over spending, kasi may nakita ko materialistic dito. Maaring ikaw or maaring kasamahan mo sa trabaho or maaring partner mo, business partner mo. Nagkaroon ng obsession dito sa isang bagay or sa isang tao. So, this is a warning card na may isang pastime ka na maaari maging bisyo. Kaya reflect kung ano ito para maiwasan ito ng maaga. Naging workaholic ka. Sobra sa trabaho to. Some of you, sobrang sa trabaho to. Kasi this is all about career and money So, naging workaholic ka, masipag ka nga, at nagkaroon ng maraming pera dahil sa sunod-sunod na overtime. Kaso, kulang ka ng pahinga. Maaring nagkaroon ka ng disappointment dito dahil kulang ka ng pahinga. Overtime ng overtime, oo, marami kang pera, marami kang natanggap na pera. Pero kulang ang inyong panahon para mag-relax, para magkaroon ng tamang pahinga. Kaya pala pagod kayo dito. Nakita ko. Pagod kayo kasi nag-overwork kayo. Nag-iisip ng mga bagay regarding sa money, sa career. Naging workaholic ka. Si Air Signs hindi ko masisisi kasi si Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius, sobrang sipag niyan. Too much lang kung mag-isip. Nag-overanalyze kasi gusto maging perfect yung project nyo, yung ginagawa nyo. Nag-overanalyze kasi gusto mo perfect naging perfectionist ka. So, hindi naman masama yun. Kailangan lang ng pagbalanse. Kulang ang pahinga mo dito. Dalawang card na nagsabi na pagod ka. Kulang ka ng tulog, kulang ka ng pahinga. So, ayun, this card tells you na our health is wealth. Kaya ingatan ng inyong sarili para maging productive tayo sa susunod na araw. At may nakita ako ditong toxic na boss or amo or co-worker. Parang nagsisisi ka na nagstay ka dyan kasi toxic yung surroundings mo. Pero siguro may dahilan ka na ba kung bakit ka nagstay dyan? So, the reverse card, which is the clarification, this is confusion. Nagkaroon ka ng confusion dahil sa pag-overthink. This is a clarification na dalawang card na nagsabi na nagkaroon ng obsession sa isang bagay o tao. Ayun, nagkaroon ng obsession. Sobrang focus sa trabaho, sa kaperahan. Kasi may dumating na malaking pera, malaking project na maka-enhance ng kaperahan mo and career growth mo, na magkaroon talaga ng growth. Siguro sobrang excited nyo kasi most of you nagkaroon ng trabaho na passion nyo to
So, excited kayo. Aha. So, ayun, may nakita naman akong so these two cards, nagsasabi na naging materialistic kayo. Some of you, materialistic. Na hindi na mamalaya, na check out nyo na sa Shopee. Ayun. So, this card sent you a warning na control yourself. Baka nagkaroon ng paggasta na di mo naman kailangan. So, the advice is ilistan nyo kung ano yung kailangan nyo, kung yung hindi nyo kailangan, yung gusto nyo, yung project nyo na gusto ko yung bagong iPhone 15 sa pag-ipunan ko. Wala namang masama sa ganyan. Pero wag nyong buhos talaga pagdating ng pera. Ayun, gasta. So, hindi naman yan tama. So, kailangan mag-iwan po kayo sa inyong savings kasi yan po yung pinaka-importante. Nakikita ko kasi dito na nag-abuso kayo sa inyong sarili kasi kulang ng tulog eh. So, kailangan take care of yourself. Huwag niyong abusuhin yung sarili niyo. So, take care of yourself and matulog ng maaga kung kinakailangan. Bukas na naman mag-isip. So, ayun. So, trust your work. So, trust lang. Trust sa sarili mo sa isang bagay na magagawa mo next day. So, kung uuwi ka na sa bahay, so time to family, time to spend time to your family, to yourself also. Then, bukas pagising, ayun, pagpasok sa trabaho, yun na. Gagawin mo na yung iniisip mo sa yung kahapon pa. Pagpatuloy mo. Siyempre, hindi dapat magkaroon ng stagnation. Habang nag-iisip, nagkaroon ng stagnation, hindi naman yan productive. So, dapat, ayun, nag-iisip, I believe, so correct me if I'm wrong ha, kasi mostly sa nakilala ko na air sign, Gemini, Libra, ng Aquarius sa pag-aaral ko, too much ito, di ba? Too much kayong sa isang project, too much kayong magtrabaho, sobrang sipag nyo. Ayun, sa excitement nyo, dala-dala nyo yung trabaho nyo sa bahay. So, ayun, kailangan lang ng disiplina dito. Disiplina, control yourself on overspending, control yourself kung panahon sa pamilya, panahon sa bahay, panahon sa sarili. Ayun. So, kailangan ng pagbalanse. So, yun ha. Mag-iwan. So, na-receive niyong pera, malaking pera, mag-iwan. Para sa savings, kasi you're not in good health, para may mabili kang gamot. Magpa-check up kung kinakailangan. Ayun. So, sa buhay pag-ibig. Tingnan natin. So, this is all about pag-aaruga. May nakikita ko dito na inaalagaan kayo ng inyong partner, inaalagaan kayo ng inyong mother, inyong lola, basta inalagaan kayo ng mga adult or matanda pa sa inyo. This is also called feminine energy. So, may babaeng nag-aalaga sa inyo, maalalahanin, nag-remind sa inyo na pahinga muna, matulog ng maaga. Maaring ikaw ito. Maaring ikaw ito, mother figure and well experience. So, sa buhay pag-ibig, yun po. Inaalagaan kayo ng babaeng ito. Siya po ay mapagmahal, malalahanin, concerned siya sa inyo kasi nag-overwork na kayo. So, ayun. So, you have a wonderful romance. Maybe this wealthy man. So, loving, maalaga, at compassionate partner. Ito ay marunong magbalanse sa kanyang emosyon. So, mas ginagamit niya ang kanyang lohika. Lohika kesa sa emosyon. So, this is a very matured man, wealthy man, mayaman na tao. So, you have a wonderful romance. Very loving po siya. Maalaga, compassionate. It might be you. It might be you and it might be your partner. But mostly this is a babae eh.
Nakikita ko dito na you're taking time to to the children, to your family. Kasi nakita ko dito masaya ka na mag-spend sa inyong family. You're sharing your blessings. Masaya kayo sa achievement mo. And the clarification is, ayun. Ay nako, nakita ko naman. So, tatlong card na nagsabi na magkasakit kayo, so ingatan nyo. Or may taong hindi totoo sa inyo. So, ingatan. Lumabas eh. 1 and 2. So, confirmation. If sa confirmation na may taong maluloko and confirmation na may sakit na parating kasi nagkaroon ng disbalansa dito sa inyong trabaho eh hindi nyo inalagaan. So 1, 2, 3. Ayun, tatlong cards na nagsabi po na ingatan ang inyong sarili, ang inyong health. So bigyan ng panahon ang inyong sarili, tamang tulog, tamang pahinga, tamang kain din. Tapos, ingatan, dalawang card na nagsabi na ingatan nyo ang inyong sarili sa malulokong taong ito. May tao ko nakita dito na pinagmamasdan ka sa malayo. Pero ayaw niyang mag-make move. Siguro, partner niyo to, kapatid na nagkaroon ng alitan, or isang tao na nag-a-admire sa inyo, na hindi siya maka-make move. Mag-ingat talaga sa taong may inggit sa inyo. Maaring itong false person na ito kasi nag-spy siya sa inyo. Maaring sa career mo ito or nakikita niya sa together with your family na ma-happy kayo. Nagkaroon siya ng insecurity. So, may tao rin na nakita ko dito na may taong dala-dala ang chismis o masamang balita. So, fact check niyo muna. Huwag kayong maniwala. Huwag kayong maniwala agad. So, fact check niyo muna. Ayun. So, don't worry. Kailangan lang pagbalansa dito. Kasi sobrang blessed ka dito eh. Sa sobrang blessed mo, air signs, Gemini, Libra, and Aquarius, ayun, nag-focus na. Dala-dala nyo sa bahay instead na magpahinga ng maaga. Ayun, nag-overthink na kayo kung ano yung next step nyo. Kasi marami kayong idea sa sobrang talino nyo. Yes, air signs, Gemini, Libra is very masipag at sobrang matalino. Kaya lang, minsan nagkaroon ng disbalance. Like for example, nag-overthink kayo, too much overthink, and overanalyze the situation. Ayun, so yun yung dapat ingatan nyo. And nakikita ko naman na happy kayo dito, nagkaroon lang ng delay, and inalagaan kayo ng asawa nyo, inalagaan kayo ng mama nyo, lola. Ayun, so mag-ingat lang sa taong manluloko ha. Maybe yung wealthy man is your partner, or ikaw. Kasi nagkaroon ka ng masaganang buhay dito. Kaya kailangan lang ng akmang schedule po para hindi ka ma-burnout sa inyong trabaho kasi nag-overtime ka eh. So kailangan siguro ng anong tawag nito? Solid plan. Yung akma sa schedule mo para hindi ka ma-burnout at ma-overload. Ayun, so may concern kayo sa marriage, right? It might be It might be na malulokong ito, pero mostly naka-line up ito sa happiness. So, happy kayo mag-asawa kasi yung ikaw at yung asawa mo nagkaroon ng achievement sa buhay, granted yung manifestation nyo. May inantay kayo pero nagkaroon ng delay. So, ang konting tiis at habaan ng inyong pasensya and connect to your intuition para magabayan ka po. So, hidden truth. Spirits guides, Gemini, Libra, and Aquarius para po sa mga single ngayong November 22, 2023. I wish I could share my good news with you. Yes, may good news talaga kasi granted yung manifestation nyo. May dumating na blessings, maraming blessings. Hindi isa, kundi marami. Para po sa mga may relasyon, sa may mag-asawa, buhay mag-asawa, sa magjowa,
Hidden truth, anong iniisip mo, anong iniisip niya? Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 22, 2023. Mahal na mahal kayo. 1, 2, 3, 4. Mahal na mahal kayo ng partner nyo or mahal na mahal kayo ng partner nyo. About relationship to eh. Spirits guides, self-love po, para po sa mga single, para po sa sobrang pagod sa trabaho, ayan, sa kakaisip sa kanilang partner. Ano po yung advice nyo po, spirits guides? Ay nako, sleep on it. Ay nako, kakasabi ko lang. Yun. That is the confirmation talaga na maraming nagsabad dito na maraming cards dito nagsabi na tamang pahinga. Maagang matulog. Kung matulog kayo, ay layo nyo yung cellphone nyo para hindi na kayo mag-scroll sa social media nyo. Para mahaba yung oras nyong tulog. Tamang pahinga. Kung pwede, mag-meditate kayo bago matulog or after that. After kung gumising kayo, kung umaga na, ayun, take time to breathe. Take time to breathe in, breathe out, meditate, para ma-relax nyo yung mind nyo. At the same time, yung physical body nyo. Yan ha, klarong-klaro yan, sleep on it. Yan, sleep on it. Listen to your intuition. Trust your intuition, listen and learn. Kung, ayun, learn from your journey. Dapat matuto na kayo kung nagpaloko kayo or may nangloko sa inyo. Or na-scam kayo. Pero wala akong nakikitang scam dito. Isa itong manluloko lang. Manluloko na parang may gusto siya sa inyo na nagtatangka siyang may kunin sa inyo. Ganun. So, learn from it. Huwag magtiwala agad. Spirits guides, advice niyo po, message niyo po, love message niyo po para sa mag-asawa, sa mag-jowa na Gemini, Libra, and Aquarius. Remarkable. Notice everything remarkable about your relationship. Some of you, isip-isip ngayon na yung bago kayong kasal. Bago pa lang kayo. Love na in love sa isa't isa. Love is in the air when Cupid's around. Spirits guys, wisdom message na po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 22, 2023. Determination. Perseverance leads to fortune. Wow. Kasi sobrang sipag nyo, pero balanse ha, pagbalanse. Maraming card na nagsabi dito na tamang pahinga. So, ayun. Beyond the ego, surrender to the flow of life.
Meron pa. Spirits guides, kabo ang advice nyo po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 22, 2023. It's time to release negativity. Maybe nagalit kayo sa manlulokong tao. So, release nyo yan. Kailangan yung release niyan. So, a time to give rather than take. Yes, indeed, kasi nakikita ko dito, you're sharing your blessings na tanggap nyo. Angels, Archangels, Guardian Angels, Spirits Guides, message na po para kay Gemini, Libra, and Aquarius. Message from Archangel Chamuel. Peace comes from remembering that only love is real. Yan. So, love is blooming. Success sa career and money, and love is blooming. Mag-ingat lang sa taong manloloko at mag-ingat sa inyong, ingatan ang inyong health. Kasi yung November 21, 2023 na reading nyo, I think nagkaroon yun ng message si Archangel Raphael na you are healing now. So, ayun, nagkaroon na ng peace, sabi ni Archangel Chamuel. And message from Archangel Michael, be clear. Kita nyo ba? Ayun. Be clear about what you desire and focus upon it with unwavering faith. So have faith, crystal clear. So you should have a clear intention sa inyong kaperahan, sa inyong relasyon, sa inyong sarili mismo. Ayun, sabi ni Archangel Michael. That is your reading po, Gemini, Libra, and Aquarius. Ngayong November 22, 2023. Please like, subscribe, and click bell button for notification para po updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.